Ang isang pari ay mataimtim na nagdaos ng misa sa loob ng simbahan. Maya-maya ay makikita ang parehong pari na nanghihiram ng pera kay Han na kanina pang naghihintay sa labas ng kumbento. Si Han ay isang hoodlum na nagtatrabaho bilang kolektor ng utang. Isang araw ay kinumprunta ni Han ang isang lalaking ayaw magbayad. Patuloy itong gumagawa ng mga dahilan upang hindi makabayad, kaya naman ay binuhos ni Han ang gasolina sa tindahan, at para lalo pang matakot ang kliyente ay ininom din niya ito. Sa takot ay ibinigay ng lalaki ang pera na inilaan niya sana para sa upa ng kanyang tindahan at pag-aaral ng kanyang anak. Bago umalis ay ibinalik ni Han ang isang bahagi ng pera para sa pag-aaral ng bata at kinuha ang natira. Paglabas niya ay bigla siyang huminto at isinuka ang ininom niyang gasolina. Pumunta siya sa isang Chinese restaurant na kilalang sentro ng pasugalan sa lungsod. Dito ay ibinigay sa kanya ng kanyang amo ang susunod niyang assignment, ang kolektahin ang utang ng isang lalaking na comatose. Pinuntahan ito ni Han sa ospital kasama ang dalawa pang mga lalaki. Sa silid ng pasyente ay lumabas ang dalagang si Huyong mula sa banyo at mariin silang sinabihan na umalis sapagkat kailangan pa niyang linisin ang kanyang ama. Kinausap siya ni Han at sinubukan itong ipakita ang mga legal na dokumento, ngunit galit na tumugon ang dalaga. Dahil dito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin sa labas ang pasyente. Sinubukan silang pigilan ni Huyong ngunit nang mapagtanto niyang hindi niya kayang pigilan sila ay sumuko din siya. Maya-maya ay pinirmahan niya ang mga papeles kung saan ay pumapayag siya na bayaran ang utang ng kanyang ama ng buwanang installment ng may interes. Habang papalabas sila ng ospital ay biglang napatigil si Han matapos maisip ang dalagang si Huyong. Kinabukasan, habang papalabas ng tindahan si Han ay napansin niya si Huyong na nakauniporme at kumakaway sa kanyang mga kaibigan. Sinundan niya ito sa ospital kung saan ay kinuha nito ang bills sa pagpapagamot ng kanyang ama. Napansin ni Han ang pagod na bumalot sa mukha ng dalaga matapos makita ang malaking bayarin. Isang gabi, habang papauwi si Huyong mula sa bangko ay bigla siyang nilapitan ni Han. Nagulat ang dalaga nang yayain siya nitong uminom, sinasabi na kailangan umano siya nitong kausapin. Sa isang restaurant ay sinabi sa kanya ng hoodlum na hindi niya dapat pinirmahan ang mga dokumento nang hindi lubos na nauunawaan ang nilalaman nito. Nainsulto ang dalaga at galit niyang sinabihan si Han na kaya niyang bayaran ang utang ng kanyang ama. Kinabukasan sa ospital ay nainis si Huyong nang makita si Han sa silid ng kanyang ama. Gayunpaman, pinili niyang huwag na lang itong pansinin. Ipinaalala ni Han sa kanya na masyadong malaki ang kakailanganin niyang pera at iginiit na maaari niya itong tulungan. Ayaw tanggapin ng dalaga ang kanyang alok at galit itong umalis. Bumalik si Han sa opisina kung saan ay pinakiusapan niya ang kanyang boss na ibigay na lang sa kanya bilang bonus ang utang ni Huyong. Pumayag ang boss at tanging principal na lang ang pababayaran niya. Kinabukasan ay pinuntahan ni Han si Huyong sa bangko kung saan ito nagtatrabaho. Kinukulit niya ito na makipag-dinner kasama niya, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabihan siyang umalis. Ayaw makinig ng hoodlum, dahilan para ipatawag ng manager ang pulisya. Pareho silang napunta sa istasyon kung saan ay pumanig ang pulis kay Han. Sinasabi na ang paniningil ng utang ay hindi naman labag sa batas. Pag-alis nila ay muling inimbitahan ni Han ang dalaga na makipagkita sa kanya bukas. Nang gabing yun, patuloy na nag-iisip si Han ng paraan para makadate si Huyong, at maya-maya ay may naisip siyang ideya. Binisita niya ito sa ospital at ipinaliwanag na gumawa siya ng isang memo na maaaring mag-cancel sa kanyang kontrata. Sinabi niya na sa bawat oras na ginugugol ng dalaga kasama siya, ay mamarkahan niya ang isang kahon sa memo. Kapag napuno na ang lahat ng kahon ay makakansela na ang kontrata, na ibig sabihin ay makakalaya na siya sa utang. Sa una ay tumanggi si Huyong, ngunit ibinigay ni Han ang kanyang numero kung sakaling magbago ang isip ng dalaga. Kinabukasan ay nalaman ni Huyong na huminto na ang ospital sa pagbibigay ng gamot sa kanyang ama dahil hindi pa niya nababayaran ang kanilang bills. Wala nang choice ang dalaga kaya nagpasya siyang tanggapin na ang alok ni Han. Inakala ni Huyong na simpleng date lang ang gusto ni Han, ngunit nagpahiwatig ang hoodlum na kasali sa kondisyon ang pagpapasibak ng dalaga, dahilan para magalit si Huyong at umalis. Nang gabing yun ay nagpakitang muli si Han at sinabi nitong papayag na siya na walang sibakan sa kanilang kondisyon. Pumayag din si Huyong basta't hindi siya nito gagalawin. Simula noon ay nagkikita na ang dalawa araw-araw, subalit halatang ayaw pa rin ni Huyong nakasama siya dahil hindi man lang niya ginagalaw ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng kanilang date ay kinukulayan ni Han ang mga kahon sa memo ni Huyong. Isang araw ay nakita ng dalaga si Han na pinapaliguan ang kanyang ama. Dito ay napagtanto ni Huyong na sa kabila ng pagiging basegulero ni Han ay mayroon din siyang mabuting puso. Sa sumunod na date nila ay sa wakas kinuha ni Huyong ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain. Nang makita ito ay hindi maitago ni Han ang kanyang kaligayahan. Simula noon ay nagiging komportable na ang dalaga sa kanilang mga date, at sa araw-araw nilang paglabas ay unti-unti na silang nagkakasundo. Subalit isang araw ay may dalawang tagapaningil ng utang ang naghasik at nanira sa palengke.
Nang dumating si Han ay naitulak niya ang isang tindero bago umalis kasama ang dalawang lalaki. Nakita ito ni Huyong at muli niyang naalala kung gaano kasama ang kanyang kadate. Kinabukasan ay nanghilakbot si Huyong nang makitang wala na ang kanyang ama sa silid nito. Nakita niya ito sa labas na nagpapahangin at binabasahan ni Han ng comics. Galit na kinuha ni Huyong ang kanyang ama, at nang subukan siyang pigilan ni Han ay sinabihan siya ng dalaga na wag na siya nitong guluhin pa. Nang hilahin siya ng hoodlum ay tinanong ni Huyong kung bakit niya ito ginagawa. Dito ay inamin ni Han na mahal niya ang dalaga. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Huyong na babayaran niya ang utang, at umalis ito. Labis na nasaktan si Han kaya naman ay naghanap na lang siya ng aliw sa suki niyang pokpok. Lasing at emosyonal, pumunta si Han sa ospital para bawiin ang sinabi niya kanina. Iginigiit na hindi talaga niya mahal si Huyong. Ngunit sa tuwing bumibisita siya sa restaurant kung saan sila palaging kumakain ay mas lalo lang niyang namimiss ang dalaga. Isang araw habang nanananghalian si Han sa opisina ay dumating ang kasamahan niya at hinahanap ang file ng ama ni Huyong. Nang tanungin ni Han kung bakit, ay sinabi nito na namatay na ang matanda. Si Huyong ay nag-iisa na lang ngayon, nakaupo sa punerarya at labis na nalulungkot. Biglang pumasok si Han, lumuhod siya sa harap ng yumaong ama bago tahimik na tinanong si Huyong kung kumain na ba ito. Nag-order si Han ng mga bulaklak at tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak upang makiramay. Nanatili siya sa tabi ng dalaga sa mga sumunod na araw, tinitiyak na hindi ito nag-iisa. Sa paglipas ng panahon ay nagsimulang mag-iba ang tingin ni Huyong sa kanya, hindi na bilang isang basagolerong hoodlum, kundi isang taong may mabuting puso na nakatago sa ilalim ng maangas niyang panlabas. Isang araw, matapos siyang ihatid sa bangko ay tinanong ni Huyong kung maaari silang mag-usap saglit. Pumunta sila sa roof deck kung saan ay pareho silang nakasandal sa pader. Tinanong ng dalaga kung naaawa lang ba sa kanya si Han o may gusto ba talaga ito sa kanya. Nabulunan ang hoodlum kaya tinanong siya ni Huyong kung bakit siya nito gusto. Hindi na sumagot si Han, at bagkus ay tiningnan niya ang dalaga, hanggang sa tuluyan nang naglapat ang kanilang mga labi. Simula noon ay mas lalo pang uminit ang pagmamahala nila sa isa't isa. Pagkalipas ng 2 taon ay makikita si Han na ngayon ay nakakulong na sa loob ng bilangguan. Ngayon ang kanyang huling araw at sa wakas ay lalaya na siya. Naghintay siya sa labas ng kanilang bahay at nagulat ang kanyang sister-in-law at pamangkin nang makita siya. Sa hapunan ay hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kapatid. Tinanong nila kung bakit maaga siyang nakalaya, at tugon ni Han ay dahil sa maganda niyang pag-uugali. Samantala, ang ama ni Han ay bigla na lang huminto sa gitna ng kalsada, at nang maglaon ay sinundo nila ito sa istasyon ng pulis. Habang papauwi ay nagtalo ang dalawang magkapatid, sinisisi ni Han ang kuya dahil pinapabayaan nito ang kanilang ama. Samantala, pauwi na si Huyong mula sa trabaho nang makita niya si Han na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Tinanong niya kung paano siya nito natagpuan, ngunit hindi sumagot si Han at bagkus ay binigyan niya ang dalaga ng regalo. Hindi ito tinanggap ni Huyong at bago pumasok sa bahay ay sinabihan niya ang dating nobyo na sana ay namatay na lang ito. Bago umalis ay isinabit ni Han ang regalo sa labas ng gate. Habang naghihilamos si Han sa banyo ay bigla na lang tumagas ang maraming dugo mula sa kanyang ilong, at maya-maya pa ay bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Flashback nung siya ay nasa bilangguan, lumabas sa isang pagsusuri kay Han na siya ay mayroon palang tumor sa utak. Ang totoong dahilan kung bakit maaga siyang pinalaya ay dahil 3 buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. 2 taon ang nakararaan, puno ng kasiyahan at pagmamahalan ang pagsasama nila ni Huyong. Isang gabi ay nakita niya ang nobya na naglalaba ng mga damit. Tinanong niya ito kung ano pa ang silbi ng binili niyang washing machine kung mano-mano pa rin itong nagkukusot. Inanyayahan siya ni Huyong na mag-hiking, ngunit tumanggi siya. Subalit maya-maya ay nagbago ang isip niya at tuwang-tuwa dito ang dalaga. Sa bundok ay ipinatong ni Han ang kanyang ulo sa kandungan ni Huyong habang nakahiga sa bench. Nakiusap ang dalaga na lisanin na ni Han ang kanyang mapanganib na trabaho at magsimula ng bagong buhay. Iminungkahi niya na magtayo sila ng maliit na restaurant, at pagkatapos nito ay magpapakasal sila at magbubuo ng pamilya. Kinabukasan ay kinausap ni Han ang kanyang boss at sinabing siya ay titigil na. Gayunpaman, kinumbinsi siya ng amo na tapusin muna ang isang pinakahuling trabaho bago siya umalis, at ito ay ang kolektahin ang bayad ng paring nangutang sa kanila. Nakita ni Han ang safe kung saan tinatago ng pari ang kanyang mga pera, ngunit sa sandaling binuksan ito ng pari ay bigla na lang bumagsak si Han at kinumbulsyon. Dito unang nalaman ni Han ang tungkol sa tumor sa kanyang utak. Ipinaliwanag ng doktor ang kanyang kalagayan, at dito ay biglang gumuho ang mundo ng maangas na hoodlum. Nang gabing yun ay inabutan siya ni Huyong ng pera, mula ito sa kanyang ipon at insurance ng kanyang yumaong ama. Tuwang-tuwa niyang isinalaysay na malapit nang matupad ang kanilang plano na magtayo ng restaurant, hindi batid na ang buhay ng lalaking minamahal niya ay hindi na magtatagal. Kinabukasan ay pinuntahan nila ang isang ahente para tingnan ang mga pwesto, ngunit masyadong mahal ang nagustuhan ni Huyong.
Sinabi niya kay Han na maaari naman silang magsimula sa maliit, subalit nais ni Han na bilhin ang pwesto para sa kanya. Kakailanganin niya ng malaking halaga, kaya pinuntahan niya ang kanyang amo dala ang pera na ibinigay ni Huyong, sapagkat alam niyang kaya itong paramihin ng boss sa pamamagitan ng pagsusugal. Sa pasugalan ay sunod-sunod ang panalo ng boss, subalit maya-maya ay may isang grupo ng mga magnanakaw ang lumusob upang kunin ang lahat ng pera. Sinubukan ni Han na lumaban, ngunit nagulpi lamang siya dahil sa dami nila. Samantala, dumating na ang mga ahente para sa contract signing, at hindi mapakali si Huyong sapagkat hindi pa dumadating si Han dala ang pera. Nang maglaon ay makikita si Han na umiinom sa isang restaurant, nanlulumaw sapagkat sinira niya ang pangarap ng kanyang pinakamamahal. Maya-maya ay dumating si Huyong at nagsimulang magtanong, ngunit hindi sumasagot ang nobyo, at bagkus ay sinubukan niyang umalis. Pinilit siya ng dalaga na magsalita, at dito ay sinabi ni Han na isa talaga siyang masamang tao, at wala siyang balak pakasalan ang dalaga. Sa galit ay sinampal siya ni Huyong at pagkatapos ay umalis ito. Maya-maya ay lumabas ang mga lasing na pulis, at sa ingay nila ay ginulpi sila ni Han, dahilan para siya ay maaresto at masentensyahan ng 3 taon sa bilangguan. Subalit nang matuklasan nila ang kanyang karamdaman ay maaga rin siyang pinalaya. Balik sa kasalukuyan, pinuntahan ni Han ang dati niyang boss na ngayon ay may-ari na ng isang pabrika. Tumanggi ito na bigyan siya ng pera, at sinabihan pa si Han na kalimutan na ang mga nangyari. Kinabukasan, dahil sa sobrang galit ay winasak ni Han ang opisina ng dating boss. Ginulpi siya ng mga tauhan at ikinulong sa malaking ref ng ilang oras. Pagkatapos kalad ka rin palabas ay ipinakita ni Han sa boss ang kanyang medical record, at humingi siya ng huling pabor bilang isang kaibigan. Dahil sa awa ay pumayag din sa wakas ang boss na bigyan siya ng pera. Nang gabing yun ay ibinigay ni Han kay Huyong ang pera, ngunit tinanggihan ito ng dalaga, at sinabihan niya si Han na umalis na. Sinubukan ni Han na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi ito pinakinggan ni Huyong. Hinila siya ni Han, nakikiusap na kahit sa huling sandali ay may akap niya ito ng mahigpit. Pag-uwi ni Han ay pinagalitan siya ng kapatid dahil sa pakikipagbasag ulo na naman ito. Naging mainit ang kanilang sagutan, na humantong sa matinding away. Pagkatapos nito ay kinausap niya ang ama, at umiiyak siyang humingi ng tawad sa mga naging kasalanan niya. Kinabukasan ay nakiusap ang hipag ni Han na umalis na siya ng bahay dahil lagi lang silang nag-aaway ng kapatid niya. Kinuha ni Han ang kanyang mga gamit at umalis na ng bahay. Habang nakasakay ng bus ay nakita niya si Huyong kasama ang 2 katrabaho. Habang nagmamasid sa malayo ay napangiti si Han matapos makitang tila ay masaya at nakamove on na ang dalaga. Gayunpaman, habang siya ay papaalis, bigla na lang bumagsak si Han at dumugo na naman ng husto ang kanyang ilong. Nagising si Han sa ospital na nalilito. Pumunta siya sa reception para bayaran ang bills, at nagulat siya nang malamang binayaran na ito ni Huyong. Nalaman ng dalaga mula sa pulis ang karamdaman ni Han. Hindi umano siya naipagamot sa bilangguan dahil wala siyang sinabihan tungkol dito. Matapos mapagtanto na konting oras na lang ang natitira sa lalaking pinakamamahal niya ay dali-dali itong pinuntahan ni Huyong. Nang magkita sila sa daan ay parehong napatigil ang dalawa. Nagsimulang umiyak ang dalaga at matapos mapagtanto na alam na nito ang totoo ay hindi na rin mapigilan ni Han ang lumuha. Simula noon ay hindi na umalis si Huyong sa tabi ng kanyang minamahal. Dinadala niya ito sa roof deck upang makalanghap ng sariwang hangin habang binabasahan niya ito ng comics. Tuwing gabi ay natutulog siya sa tabi ni Han, hawak-hawak ang kamay nito. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga araw ay lalong lumala ang karamdaman ng nobyo, at nalaman na din ito ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang pinapaliguan si Han ay napagtanto ni Huyong na tuluyan na nga siyang namaalam. At sa huling pagkakataon, ay ibinulong niya rito ang kanyang pagmamahal. Sa libing ni Han ay labis na nagdalamhati ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kapatid na lagi niyang kaaway. Si Huyong na ngayon ay muling nag-iisa, ay labis na nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Ibinahagi ng ama ni Han kung gaano kamahal ng kanyang anak si Huyong, at giit niya na ang huling hiling ni Han ay alagaan nito ang dalaga sapagkat wala nang ibang mag-aalaga sa kanya. Sa huli ay makikitang sinundo ng ama ni Han si Huyong mula sa trabaho, at patuloy pa rin ito sa pag-iyak habang inaalala ang hudlom na kanyang minahal. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.